doon sa pagpunta ni ni Respondent Vice President Duterte, araw-araw naman ini-expect ng Senado ang kanyang pagpunta. Dahil na rin karapatan niya 'yon bilang respondent doon sa impeachment trial. At kaya naman yung Senado through the Office of the Senate Secretary naghanda yan ng holding room talaga sa Vice Presidente to respect the office that she holds as well and the stature that she has in our system of government. So kaya laging nakahanda naman yung holding room para sa kanya, whether magpakita talaga siya o hindi. Hindi na namin i-expect 'yon na hindi siya magpapakita. Basta ang expectation, magpapakita siya. So laging handa po ang Senado sa darating na pagkakataong ganun. Sa akin kay Atty. Zuleika Lopez, pwede pong pa-explain sa amin mga hindi abogado. Paano po ba 'yun? Kasi definitely siya po ay kakampi or nasa kampo ng VP, pero pinatawag po siya ng PROSEC. Paano po siya makakatulong sa PROSEC kung alam natin na kay VP camp siya? I I don't think know. hindi ako yung pwedeng yung tanungin dyan. No? Dapat yung prosecution kasi sila yung nagpapatawag. Pero ang mabibigay ko lang sa inyo is yung alam ko kung saan ka patungo, no? Dahil naitanong na rin naman sa akin yan ng ilang beses kung ikukonsidera ba siyang hostile o hindi. Yes. No? Hindi kasi pwedeng gumalaw ang korte ng walang motion sa either party na ideklara ang isang testigo na hostile. At yung pagiging hostile witness, ito ay may formality sa batas. Ibig sabihin nito, merong pagkakaiba sa pagpepresenta ng isang ordinaryong witness at saka ng hostile witness. Ang hostile witness, papayagan ang tao o ang panig na nagprepresenta doon sa hostile witness na yun na makapagtanong ng leading questions, papayagan din na yung nagprepresenta na ma-impeach yung credibility nung tao at saka nung testimony nung testigong pinipresenta. So yan yung dalawang pribilehiyo na binibigay ng Rules of Court na nakalagay sa Rule 132 Section 12. Yan yung dalawang pribilehiyo na binibigay doon sa nagprepresenta kapag nadeklarang hostile yung kanyang testigo. Pero hanggat walang motion na ganon, hindi iko-considera na automatic na hostile yung testigo na yon kahit pa ito ay alam na o nakasaad doon o stipulated na nagtatrabaho siya sa Office of the Vice President. Last na po talaga. Kailan po mangyayari si motion para po madeklara siyang hostile? Sa umpisa po ba bago siya tanungin ng PROSEC? We do not want to preempt kung kailan gagawin yan ng prosecution or kung gagawin man ng prosecution kasi sila yung party nagpepresenta kay Atty. Zuleika Lopez. Pero kung babasihan mo yan sa rules natin, wala naman sinasabi kung kailan kailangan. Pero base sa experience naman sa korte, pwedeng bago siya umupo, ipadeklara na siya. Pwede naman pag nakaupo na rin siya, ipadeklara na siya. Okay. Sir, attorney, salamat. Ang next po sa akin si Ate Sandra po ng GMA. Salamat po. Maraming salamat, Mayan. Hello, attorney. Hi. May information na po ba kasi may speculation po online na baka nga po babalik po at dadalaw uli si Vice President. May information na po ba kayo tungkol dyan? Lalo na next week, yun nga po, medyo ang line na po, for example, inaantabayanan po yung pagharap ni Attorney Zuleika Lopez. Go ahead, sir. Sandra, doon sa pagpunta ni Respondent Vice President Duterte, araw-araw naman ini-expect ng Senado ang kanyang pagpunta. Dahil na rin karapatan niya yon bilang respondent doon sa impeachment trial. At kaya naman yung Senado, through the Office of the Senate Secretary, naghanda yan ng holding room talaga sa Vice Presidente to respect the office that she holds as well and the stature that she has in our system of government. So kaya laging nakahanda naman yung holding room para sa kanya, whether magpakita talaga siya o hindi.
hindi na namin i-expect 'yon na hindi siya magpapakita. Basta ang expectation, magpapakita siya. So laging handa po ang Senado sa darating na pagkakataong ganun. Attorney, can you tell us more about the planned oral arguments? Ano po exactly yung i-establish doon, and when do we expect the resolution on that, sir? Doon sa oral arguments na yan yung ukol sa dalawang sampinang pinapa-issue sa korte. Yun yung una, yung doon sa sampina doon sa STECOM, sa BIR Commissioner para i-produce yung mga income tax returns ni Respondent Duterte nung asawa niya na si Mans Carpio at yung mga 21 or 22 na business interest daw na konektado ang Vice Presidente at si Mr. Mans Carpio. So pinapalabas po yan at pinapaproduce para sa korte at maging ebidensya ng prosecution. Ang pangalawa po ay yun namang sampina do sa STECOM, doon naman sa mga bangko na isinaad ng prosecution na merong daw bank accounts si Respondent Sara Duterte at yung asawa niya. So pinapalabas din yon mula sa mga bangko, kaya naman bibigyan ng pagkakataon yung both parties na mai-argue nila yung kanilang mga posisyon. Siyempre yung prosecution gusto nilang ma-issue yung sampina dahil karapatan daw yan, dahil exempted daw sa bank secrecy law, at yung paglalabas naman ng sampina do sa STECOM at pagsunod ni BIR Commissioner doon, dapat daw exempted din yun. So, yun yung tatalakayin ng prosecution. Sa kabilang panig naman, sinasabi nila na hindi dapat labagin yung tax code, yung Section 270, na dahil wala naman daw utos mula sa palasyo na ilabas yung mga tax records na yon. Dahil yun lamang po yung exception doon. At saka yung nasa Section 70 po yata yon or Section 80 ng tax code din, na kapag in aid of legislation, pwedeng ilabas in executive session yung tax records na yon. Pero dahil hindi nga to in aid of legislation, magiging walang exception doon sa paglalabas na yon. Doon naman sa mga bank records, ang sinasabi naman doon ng depensa, ayon sa kanilang answer to at saka sa pre-trial brief, yung sinasaad ko lang sa inyo, ayon naman sa depensa, confidential din yun at hindi daw kasama yung mga panahon na hindi daw kasama dapat yung si Mr. Mans Carpio sa pagpapalabas ng records na yon dahil hindi naman daw siya impeachable official, at saka yung mga dates daw na hinihingi ng prosecution ay prior to her the Vice President being in office as a Vice President, being an impeachable official. So masyado daw out of term na daw yon, in other words, na in violation of the Duterte versus House of Representative doctrine na inilabas ng Korte Suprema. So dahil magkaiba yung kanilang posisyon doon sa issues na yan, yun yung hinihingan sila ng memorandum na ipapasa nila sa Lunes para magkaroon ng advance na pag-aaral yung ating mga hukom, senator, judges doon sa mga posisyon na yon, dahil medyo magiging maganda yung magiging oral arguments at discussion sa Wednesday. So gusto naman natin na makapag-participate din yung senator judges sa tamang pagpapasya kung papayagan bang ilabas yung mga sampina na yon sa BIR at saka dun sa mga bangko. Attorney, can we expect po na yung presiding officer would consult the body at pwede kayang magkaroon ng botohan? Halimbawa, and when do you expect that to happen, sir? Ordinarily, Sandra, ang pagpapalabas ng sampina, ordinarily under the rules of court, under Rule 21 ng Rules of Court, ito ay isang ex parte, no, or ex parte motion na hindi kailangan ng participation ng kabilang panig. Dahil ex parte to, tinatawag natin tong non-litigious motion. So usually i-issue lang yan. Kaya nga nung Lunes, last Monday,
the impeachment court was actually ready to issue the subpoena already to the BIR commissioner and to the banks and to the Anti-Money Laundering Council. However, since it was manifested by Counsel for Prosecutor, House Panel of Prosecutor Jokno, na they actually amended their request for subpoena, kaya naman nagkaroon ng gantong delay sa pag-issue ng subpoena na yon at hiningi naman ng depensa na makapag-comment sila. So kaya dahil sa agreement na yon ng both parties, kaya tayo magkakaroon ng gantong schedule ng memoranda at saka oral arguments. So technically, the presiding officer can already issue it just like what he would have done last Monday had it not been for the manifestation of House Prosecutor Jokno. Pero dahil nandito na tayo sa punto na to at gusto ng depensa na mapakinggan sila, so I think the presiding officer can do two things. One is to just resolve it and then issue the subpoena after the oral arguments, or not issue the subpoena without asking the body anymore. The body can actually question or appeal that decision of the presiding officer, at kapag inapela yon, magbobotohan lang sila ng yeas and nays kung papayag silang i-overturn yon. Kapag matalo yung appeal na yon, then the decision of the presiding officer will stay. I don't think that the presiding officer is predisposed in throwing the question to the body. Medyo kasi sinabi ko nga, ang nature talaga ng subpoena is a non-litigious and ex parte lang. So parang baka masayang yung oras kapag ibato pa ng presiding officer sa senator judges yung question na yon at sila ang bumoto by majority. So depende yan, no? Pero I am just saying the possibility yung mga mangyayari, and knowing the presiding officer is very erudite naman at saka maalam naman sa mga batas natin. I think he's more disposed of he's more yung predisposition niya is to just issue the subpoena or not issue the subpoena even without the of the senator judges. Thank you, Attorney. Attorney, next po si Ate Nympha kung nandyan po siya. Ate Nymphs. Hi, Nympha. Hi, Attorney. Opo, Attorney, yun lang, merong Facebook post kasi si Senator Robin Padilla, diniscuss niya yung tungkol sa mga video, kung alin ang original, alin ang raw. Hindi ba yun sakop ng sub judice rule? Pag binasa niyo po yung Rule 18 ng ating Senate Impeachment Rules, hindi po pinapayagan yung senator judges at saka po yung ating mga House prosecutors at yung mga defense counsels at pati na rin po yung mga private counsels o counsel for prosecutors na magsalita ukol po sa merito ng kaso. So, yun po yung malinaw lang sa Senate Impeachment Rules. Hindi ko po sinasabing may paglabag si Senator Judge Robin. Hindi po ako senador para mag-make ng determination kung ganun. So, I think kung meron pong sentimentong ganon, it will be coming from one of the senator judges. At baka pag napunta po tayo sa puntong yun, doon natin siguro malalaman kung medyo bibigyan lang ng paalala ng presiding officer yung ating mga senator judges. I don't think i-contempt of court naman ng ating presiding officer yung mga ganon. Basta ang klaro po ay pati senator judges sakop ng sub judice rule. Tama ka dyan, Nympha. And then, yung pong mga senator... Actually, Nympha, mas covered sila. Kasi nga, alam naman nung gumawa ng Senate Impeachment Rules na this is going to be a political process, at dahil political process siya, yung mga politicians ng mga senador din ay maghahayag ng kanilang mga kuro-kuro ayon sa merito ng kaso. However, kapag ginawa kasi nila yon,
ang magiging impresyon sa nangyayari na proceeding sa korte ay hindi na magiging patas. Parang kanya-kanya na lang pala sila. Meron na pala silang predisposed na mga biases at saka prejudice. So parang magiging parang baliwala na pala itong buong ginagawa na trial na to kung makitaan sila ng any impropriety or any semblance of bias or prejudice. Kaya pinag-iingatan po ng rules yun na magkaroon ng ganong impresyon po ang mga senator judges para yung ating publiko ay hindi mawalan po ng respeto at hindi mawalan ng kumpiyansa po sa magiging desisyon ng impeachment court at makita ito na isang fair at unbiased at impartial na isang tribunal po. Thank you, Attorney. And then, yung tungkol kay NBI Director Matibag, kasi minanifest po nung Wednesday, di ba, na ipatatawag siya, pero hindi sila nagre-request ng subpoena. Para lang po mas maintindihan din ng taong bayan, bakit merong ganong, may pinapasubpoena, merong ipipresent na kahit walang subpoena, at nakaschedule po ba si Director Matibag next week? Ayon po sa manifestasyon ng prosecution, hindi pa po si Attorney Matibag next week nakasalang. Sabi nila nung last day nung hearing, sa next week pa daw siya nakasalang. Although doon po sa unang request po nila, hindi talaga nila sinama si Attorney Matibag doon. Usually nagre-request ang isang panig ng subpoena, one dahil kailangan ito sa opisina nung testigo para siya ay ma-excuse at na makapag-absent doon sa opisina niya. Pangalawa, kapag yung testigo ay medyo may agam-agam sa pagpunta at hindi talaga o natatakot sa pagpunta, kinakailangan siyang pilitin o i-compel ng isang korte na papuntahin doon through compulsory process of subpoena ad testificandum. At pangatlo, kapag merong pangangailangan na sa legal processes para talagang walang excuse yung tao na yon na umattend, kaya nagpapa-issue ng subpoena. So kapag voluntary naman yan at nakausap mo na kagad at medyo wala naman siyang agam-agam sa pagpunta, medyo hindi na kinakailangan ng isang party na magpasubpoena ng testigo. And thank you, Attorney. So hindi siya kailangan ng mga 5-day notice or 3-day notice na ihaharap siya? Or the same rule applies? Na ilagay siya doon sa list of witnesses nung na ipinasa ng prosecution last Wednesday. Nag-file sila ng mga list of witnesses nila. At apat yung nilista nila at kasama doon si Attorney Matibag. Kaya nila sinabi yon na hindi iuupo this week si Attorney Matibag dahil nga naurong tayo ng isang witness which is si Attorney NBI Regional Director Lotok, di ba? So kung hindi tayo naurong ng isang araw na yan, doon sa tatlo na yon na minanifest nilang iuupo this week, kasama doon si Attorney Matibag. Pero dahil naurong nga, minanifest nila apat yung binigay nilang pangalan, pero minanifest nila in open court na sa next week pa si Attorney Matibag. Thank you po, Attorney. Thank you po. Daniel? Good morning po, Attorney. Sir, Good tanong ko lang morning. kasi may mga ilang legal expert na pumupuna, sinasabi masyado daw legalistic, masyado raw technical yung impeachment trial at parang sinasabi ng iba parang nahihirapan daw yung publiko na maintindihan. Paano nyo po i-address ito and magkakaroon po ba ng mga adjustment next week tungkol po dito, sir? The impeachment court is aware of those kinds of sentiments. However, we also have to ensure na tayo ay tumatalima doon sa rules. Yung rules of evidence natin at saka rules of court na supposedly applicable at saka yung ating Senate impeachment rules. So kahit gusto nating
gawin na parang ordinaryong ano lang to, investigasyon na katulad ng mga napapanood natin. Hindi po ganun kasi ang court processes. Napaka-formal po ng court process, kaya tayo bilang publiko sumisilip lang tayo sa gantong court process. So while they are they are free to say those sentiments and opinions, however the court has to uphold the rights of all parties, and part of the ensuring na may due process at yung karapatan ng respondent din ay kinikilala natin yung pagsunod doon sa laws, rules at saka rules of evidence na nakalagay po na inisyu ng Korte Suprema. So medyo it's a hard balancing act, no, pero siguro ang magagawa lang talaga ng korte moving forward is to exert more effort into try to ask the parties to stipulate on matters na medyo wala namang ganong contention yung both parties. So, kunwari, as to the identity of the witness or credentials of the witness, baka pwedeng hindi na step by step na tanungin ng ng counsel na nagrepresenta, baka pwedeng sabihin na lang, can't you just stipulate that he is an NBI regional director? Tapos para ganon, can't you just stipulate on his qualification na parang 10 years na siya na nasa NBI? Example lang yun na in general ko lang sinasabi yun. So I think that also can save some time para mas mapabilis yung proseso. Sir, nalinawin ko lang po yung kay Attorney Zulaika. Ang sabi, Tuesday pa po siya papasalangin. Pero bakit po pinatawag na ng Monday? Tsaka, in case lang naman ito, sir, kung sakaling hindi siya umattend doon sa subpoena, ano po mangyayari? Like any other compulsory process, no, the court, kapag merong hindi pagsunod sa kanya, pwedeng ma-show cause siya for contempt. Ang tinatawag na show cause dito, isang party na nagpapasunod o nag-issue na nagpapa-issue ng subpoena na yon at na-issue nga yung subpoena na yon can ask the court to ask back to ask the witness kung bakit hindi siya nakapunta at hindi siya tumalima doon sa subpoenang in-issue sa kanya, para malalaman ng korte kung meron bang justifiable reason ng hindi niya pagpunta. Kunwari, nasa abroad siya or kunwari may sakit siya ng mga panahon na yon. So, bago siya issuehan ng any contempt, kailangan muna bigyan siya ng due process na makasagot siya kung bakit hindi niya nasunod yung utos ng korte na yon. So, isa yun sa mga recourse ng any party kapag merong hindi pagsunod sa order ng korte. Hindi lang sa subpoena yan, ha, pati kunwari inutusan kang mag-file ng memorandum, tapos hindi ka nag-file ng memorandum, then meron kang hindi pagsunod sa korte, so tatanungin ka rin na bakit hindi mo to sinunod, anong rason mo. So yun yung pwedeng mangyari kung sakaling hindi sumunod ang isang tao sa orders ng court. Sir, last na lang. Yung bang pagpunta niya sa Senate po kahapon, paiwating na po ba yun na pupunta po siya sa Lunes? I cannot hazard a guess on her intention kung that is something that we can see kung pupunta siya o hindi. Of course, that's totally her prerogative. She is a free person to go anywhere she likes, and she is, I think, clothed with authority naman to represent the office of the Vice President as the Chief of Staff to do her function as a Chief of Staff. And as to the timing and the mahirap pong hanapan ng meaning lahat ng mga bagay-bagay. But the law only presumes good faith on all parties, but kasama na rin siya. So I think it's a fallacious thinking for everyone to conclude something out of
an action of a person na hindi naman connected at all doon sa pagpunta o pag hindi pagpunta sa korte. Thank you, sir. Salamat. Next, Mary- Mr. Sabirimon. Good morning po, Attorney Mary Monreyes po, 1GS1PH. May clarification lang din po ako, may ilan po to. Yung kay Attorney Zulaika Lopez, safe to say, kahit hindi siya magpakita ng Monday, kung magpakita naman po siya ng Tuesday, okay na po yon. Hindi naman na siya kailangang ipa-showcause pa. Tama ka po dyan. Tama ka po dyan. Pero baka lang may magtanong lang rin, no? Ina-anticipate lang rin natin lahat ng pwedeng mga mangyari. Baka may magtanong lang pag magpakita siya ng Tuesday, tatanungin siya, ba't di ka nagpakita ng Monday? So that's a fair ask. I mean, everyone can do that. So, pero kung nagpakita siya ng Monday, then baka sa Tuesday, sabihan din siya o magpakita ko ulit sa Tuesday. So yung mga ganun yung mga scenario na ina-anticipate natin kasi that's just a reasonable cause and effect naman ng pagkakaroon ng ganung sabpina at nasa 2 araw na Monday at saka Tuesday. Pero Attorney, since Tuesday para siyang naka-line up na ipe-present, can we say na crucial kung bigla ang magpakita ng Monday tas Tuesday hindi siya magpapakita bigla? Or pwede rin naman po yun sa part niya? Of course, she's free to do whatever she wants, no? I can only speak for the court. The court, of course, pag nagpakita siya ng Monday tapos hindi siya magpakita ng Tuesday, then the court might have an impression na baka merong hindi pagsunod sa kanyang utos doon sa sabpina kasi nakalagay sa sabpina 2 araw. Okay po. Last question na lang po from me, Attorney. Yung tungkol lang po doon sa attendance ng ibang mga senador na physically hindi pa nakakapunta sa session hall. Yung motion po kasi, for example, kay Senator Jinggoy, yung gusto sana nilang request, hindi po ito pinayagan due to lack of merit, though bahala na yung legal team nila dyan. Pero yung impeachment court po ba, na pag-usapan na ito, kung may way na ba to make compromise sa current situation? Wala pa akong advice regarding that. Katulad nung last update ko sa inyo, I think they are still in a bind how to go about it. Kung they will go about it. Pangalawa, how they will go about it. So, meron lang proposal from the minority senators na ganun nga ang moves dapat na gawin na magliham sa Sandigang Bayan. Pero hindi pa umuusad yung proposal na yon sa mga majority senators because yun nga, hindi pa nila sure kung tama ba yung gagawin nila ng ganon, na meron bang basihan sa batas at paano ba nila gagawin yun? Through a letter lang ba katulad nung pinopropose ng minorya o through some official act such as a resolution or the sentiment of the Senate as a whole? But it has to be done in an official proceeding such as a plenary session kung meron mang ipapasang ganon na formal. So, yun yung hindi pa nila napag-uusapan dahil I think, sabi ko nga sa inyo, no, medyo mabigat na ang paghahanda na sa mga darating pang trial dates. So, I think the senators are more concerned into studying. Kaming mga abogada, it took us 4 years to study the law. At nag-bar pa kami ng magre-review kami ng halos 1 taon para sa bar. At yung ating mga senador na hindi po abogado, nagka-crash course po sila not only sa batas, rules of evidence, rules of procedure, pati na rin po dun sa facts of the case, pati na rin sa substantive law. So sana po maintindihan po ninyo na I think yung pag-participate ng ibang mga senator judge is, I think, for the meantime, the least of their concern. Kasi nga, for them, they just have to fulfill the task at hand na may time frame silang kailangan mag-perform as senator judges in a short span of time. So sana mas maintindihan ninyo yon na yun yung parang mas mas preferred nilang gawin kesa yung atupagin muna yung mga iba pang mga bagay. Thank you, Attorney. Salamat. Sorry, singit lang bayan po ito bago lang maghana. Attorney, bakit nga ba sinasabi na si Attorney Zulaika ng Monday kung Tuesday pa pala siya pauupuin? Kasi yun yung request. Usually kasi
Usually kasi kapag nagpapasabi na ka ng 2 araw na ganyan, kasi baka may conflict of schedule dun sa unang araw. So para meron pang pangalawang araw na assured ka na pinapapunta mo rin siya. Hindi masayang yung pagre-request mo ng sabina. So hingi ka na ng mga 2 o 3 araw para sure ka na parang talagang pupunta yung pinapasabina mong testigo. Parang So, options yun lang lang. yun. Parang, oh yes, parang ano lang yun. Just to be on the side of safety, I think the prosecution wanted to ensure lang na parang she will attend either or both days. Okay, thank you. Hana, okay ka, ikaw pa? Yes po. For clarity lang po dun sa question ni Marymon, i-follow up ko lang po yung pending motion ng minority, particularly si Sen Alan. Does that mean for now po tabled siya? Paano po ba matatawag yung ganong motion since meron ng decision yung Sandigan Bayan na hindi pasiputin itong si Senator Jinggoy? I think the presiding officer made it clear already that matter is not for the impeachment court to decide. Impeachment court doon because hindi yun yung body na magte-take up nun. It has to be taken up by the Senate as a legislative body. So yun yung resolution ng presiding officer the last time when that issue was taken up. Okay po. Thank you, Attorney. Thank you. Attorney, mukhang okay na kami. Maraming salamat po sa oras ninyo, Attorney. Marami na kayo nakuha. Opo, pasok na to sa mga, sir. Sige. Attorney, Thank you pa pala po. po. So wait lang. So, Attorney, yes po. sorry po. Sir Nympha, sorry po. Pag pumunta si VP, saan siya paupuin? Bilang respondent? Sa VIP gallery, audience gallery, o anong treatment? Being vice president pa rin naman kahit respondent po siya. I think doon po sa VIP gallery siya. Because, Kasi po VIP siya. okay. Okay. Thank you. Attorney, you were saying po? Sorry? Ano? So, is this going to be every Friday already? Or We would is like this to request that it per request should lang? Hindi. Baka nga po kung pwede sa inyo every Friday unless may ibang senator Para na- hindi kayo mapadala sa ibang beat. Hindi naman, sir. Pero at least may advancer kami, sir, for matters. Para hindi kayo mapadala sa ibang beat. Hindi. Sige, sir. Sir, every Friday, if it is okay with you po. Sige Move po. to strike daw yon, move to strike. To strike off the record, sir. Off the record. Naging abogado na kayo, ha? Yan ang Oo, maganda sir. dyan, eh. Diba? Thank you, attorney. Sige, Thank maraming you. salamat po. See you again Thank Monday, po. sir. Bye-bye, sir. Thank you po.